Yun, good day mga idol. Service and trans installation tayo. Ayan. So mag-upgrade ng service and trans, no? Kasi medyo alanganin yung number 8 dito na nakaabang. Kasi nga welding machine ang gamit dito. Kailangan ng malaking entrada. So dito yung yung isang meter ilagay. Tapos dito naman yung ating NEMA 3R. So dito yung mga materialis na kailangan natin mga idol. Yung materialis kailangan natin sa service and trans installation. Ayon dun sa binigay sa atin na So kahapon namin in-order, ngayon lang namin na-pick up. So kahapon nakabili kami ng NEMA 3R. Ito namang meter base ay si Meralco kong nagbigay nito. Gagamitin namin wire is for 6 14mm. Tapos ground namin is white na number 8. May ground rod kami. Then gumamit kami ng nipple. Ito kasi yung hinihingi niya ng installation. Ayan, nipple. Ground rod clamp na 2 hole. Ayan, dalawang screwhan, 3 piraso. Tapos GE na 100 amperes bolt on. Tapos bumili tayo ng holes, ordinary holes lang to na Diono. So Diono lahat. So nandito yung ating pipe na gagamitin sa ating entrada. Ayan, Diono din, 3 meters ang haba. Boss Jewel nga palang kasama ko dito mag install. Napapataw lang ko to mga idol dahil susobra to dun sa poste. Kung 3 meters na to, baling kukunin ko lang dito is 200 cm. Kukunin ko yan, puputulan ko yan. Saan yung yung service and trans cap? Ito yung service and trans cap namin. Heavy duty naman to. Hindi na natin kailangan ng threaded doon sa dulo. Doon tayo puputol sa dulo na yun para sa ganitong baliktad na. So yun yung importante mga idol kapag nag-install ka ng service and trans. Kailangan mo na ng coordination doon sa inspector kung anong mga kailangan na gawin, kasi merong dalawa kasing setup ng service and trans. Madalas hindi pinapabutasan tong yung NEMA 3R. So kung hindi yung pinapabutasan, nag-i-elbow yun doon. Ito naman bubutasan natin dahil gagamit tayo ng nipple. So ang diskarte ko dito mga idol, pwede kong gagawin, install ko muna yung service and trans, ihuli ko yung yung wire dahil mayroon naman tayong mapag-akitan diyan. Bale, suot na lang natin mamaya pagtapos natin ma-fix yung tubo at saka yung meter base kasama yung NEMA 3R. Doon na tayo mag-set up ng cable pag na-fix na natin doon sa may poste yung ating service and trans, no? Yan, para hindi natin masugatan yung yung wire kapag nag-drill tayo dito sa area to. Ayan. Kasi kapag mayroon kasing wire dyan na nakalabas, pag nag-drill tayo dito para sa screwhan ng ating meter base, maring tatamaan nyo ng drill, no? So ihuli na lang natin yung wire natin. Okay. So yun mga idol, hindi na namin muna isinabay yung wire para hindi hirap. Kabit muna, tapos saka namin kasahan ng wire. Naraman ko Tino din natin yung ground. Magpapa-install ng service and trans, PM lang.
So sa mga nais magpapa-install ng service entrance, PM lang kayo sa akin mga idol. Open po yung ating messenger para sa mga katanungan nyo. So bali, ang singil ko dito sa installation na to ay sa 3,500. Then ang materialis na nagastos namin dito ay umabot sa 5,800, no? Kasi kasama yung ground rod dyan namin binili. So mula sa pipe, service entrance cap, tapos Nipli with connector na dalawa, NEMA 3R 100 amperes na safety circuit breaker. Then yung wire natin na felt duds ay dalawa na tag 4 meters. Tapos yung ating ground wire na number 8 is 5 meters, ay gumastos tayo halos ng mahigit 5,000, no? Lahat na yun, bukod yung ano nyan, bukod yung meter base, dahil yung meter base galing kay Meralco. So importante kapag yung na-hire yung electrician ay may alam na sa mga ganitong installation, para pag check ni inspector ay automatically na pasado, no? Kailangan ng coordination kasi dun kay inspector, kasi may dalawang klaseng layout katulad nga sa sinabi ko kanina dun sa una nating video. So doon naman sa mga malilitang service entrance cap, yung mga 3/4, 1/2 na pipe ay sa 1.5, 2.5, ganyan yung mga presyon. Depende yung mga idol, no? Depende sa pag-install gaano kalaki. So hindi natin magbibigyan ng pang price dahil magkaiba ibang setup. May setup kasi na medyo mahirap, may setup na medyo basic lang. So kung ikaw ay nais magpapa-install o magpapa-upgrade ng iyong service entrance, just comment below and message mo na lang din ako sa messenger para sa ating magandang usapan at magandang presyo natin. Okay? So ang presyo natin ay pang ano naman, pang presyong kaibigan to. Okay? So lalo na kapag followers ka, may discount pa sa akin. Ngayon, after ko ma-install or may kabit yung wire dito sa baba mga idol, and dumako naman ako dun sa taas, no? Kabit ko dito yung service entrance cap para hindi pasukan ng tubig yung ating meter base. Yun yung purpose dyan mga idol, kaya tayo merong service entrance cap para yan sa ulan, no? Kaya hindi pumasok dyan sa pipe natin yung tubig papunta sa ating meter base, para di masira yung inyong mga metro. Kasi kapag nasira ang metro nyo, automatically gastos na naman. At saka mabilis kalawangin kapag napasukan ng tubig yung ating pipe, kaya madalas kinakalawang. Pag kami naman, kapag magandang bigayan, pinipinturahan pa namin tong aming service entrance, no? Para tumagal pa ng maraming taon. Okay? So kapag kayo nagpapa-install ng service entrance mga idol, ay nagdidepende po sa load ng ating bahay, ha? Hindi po tayo basta-bastang nag-i-install lang ng service entrance na wala tayong pinagbabatayan na load, no? Kailangan makita natin yung load, or makompute natin yung load ng bahay nyo para tumugma doon sa ating wire na iaabang o install doon sa ating service entrance, no? Tsaka tumugma din yung ating ampacity ng breaker na ating i-install. So dito nga pala ay ito, naikabit na namin yung aming PVC for ground. Dito siya sa kabila. Shoutout nga pala sa ating cameraman na si Dung TV. Ayan. So itinago namin yung aming ano dito, yung ground, kasi nga mahirap to kapag i-expose namin dun sa labas dahil baka nakawin, no? Pati wire baka nakawin. Kaya dito namin sa loob to ibinaon para safe. Ayan. So goods na kami dito mga idol. Naglalagay na lang kami ng bulkasil doon sa may threaded ng pipe. Ayan. Importante ito na malagyan natin ng shield natin ng bulkasil, kasi baka pasukan ng ulan. Mahirap na. Kaya unahan na natin. Hindi naman tag-ulan ngayon, pero darating ang tag-ulan. So itong in-install naming service entrance, temporary lang ito mga idol. Supply lang to ng welding machine ang hinabol namin dito para makapag-operate yung site. Tuloy-tuloy yung trabaho ng mga tao. So
Nagpapasalamat nga pala tayo sa ating mga followers, mga kamaster natin na patuloy na sumusuporta sa ating video. Maraming salamat sa inyo mga idol. So more power at more project pa sana na dumating sa inyo at dumating sa atin. So kung kailangan nyo ako sa inyong project, PM lang kayo mga idol. Kung tatanggap man tayo ng malaking project, walang problema yan, mag-hiring tayo. So sa ngayon nagsisimula pa lang tayo na maghanap ng mga malalaking project para marami tayong mga kapwa natin electrician na matutulungan at magkaroon din ng trabaho, no? Alam ko naman na maraming mga kapwa nating mga electrician na natenga, no? Sayang yung kanilang mga talento na hindi nagamit. Gagawa tayo ng paraan dito sa ating page, so naway matulungan nyo ako mga idol na magkaroon tayo ng malaking project para magsama-sama tayo, no? Para matulungan ko kayo na mabigyan ng trabaho. Okay. So dito mga idol, okay na. Natapos na namin yung pagkabit ng ground rod. May pangbahay pa tayong tanso na halos 2 dangkal. Maraming salamat sa inyo mga idol. Thanks for watching. Bye.